So, pakinggan na natin si Congressman Joel Chua. Kunin nyo, ito pong Middle East crisis ay produkto at gawa rin po ito ng mga leader ng iba't ibang bansa. Kaya nga po napaka-importante rin no, na siya po ay ma-try dito sa impeachment. Dahil ito pong impeachment, ito po ay test of fitness ng ating mga leader. So could you imagine sa 2028? Sa 2028 siya po ay lalahok sa pagkapangulo. Hindi po ba napakahalaga na malinis niya ang kanyang pangalan? Dahil paano po yan? Kagaya po niyan, bigla po siyang biglang magwawala, magagalit po at kung ano-ano po ang sasabihin niya. Paano yung mga diplomacy? Paano po yung kagaya po ng aking binabanggit kanina na paano kahaharap sa ibang mga bansa kung hindi mo makukuha ang iyong gusto, bigla ka na lang magwawala at magte-threaten ka. So that is not how you do it as a leader of the country. Because lahat po ng act ng leader ng bansa ay po pwedeng makaapekto sa bansa at sa buong mundo. Kagaya ng kinakasak ng ating nararanasan ngayon, which is itong oil crisis. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng worth 600 million na pondo sa iyong departamento at sa iyong opisina, paano pa kaya pag ikaw ay naging Pangulo ng Pilipinas kung saan trilyon na ang hahawakan mong pondo? So hindi po ba test of fitness ito? Dahil ngayon test of fitness and conduct. So kung sa maliit, sa akin pong palagay, hindi naman po maliit yung 600 million, pero sa maliit na pondo sa 600 million hindi ka mapagkakatiwalaan paano pa sa trilyon pondo. Dapat talaga syempre bilang siya ay pangalawang mataas na leader sa ating bansa at nangangarap nga, nag-aambisyon na tumakbo sa mas mataas na posisyon which is president by 2028. Hindi ba dapat talaga harapin ni Sara Duterte itong mga aligasyon sa kanya? Kasi gusto lang naman ng taong bayan marinig yung side niya syempre dahil nga ito tayo sa due process, di ba? Since sabi ni Sara noon, or sabi ng kampo ni Sara, na hindi daw maayos yung proceedings noon. Kaya ngayon, kumbaga sinunod ng Kamara yung utos nila or yung sinabi nila about the impeachment proceedings and yun nga ginawa. Pero itong si Sara Duterte, hindi pa rin umaten. Tama nga naman yung sinabi ni Congressman Joel Chua. Kung siya ay haharap sa mga foreign leaders at hindi niya nakuha ang gusto niya, anong gagawin ni Sara? Pwede ba siyang magwala doon? Pwede ba niyang pagbantaan itong mga foreign leaders para makuha niya ang gusto niya? Ganon ba ang leader na dapat meron ng isang bansa? Na pag hindi mo nakuha yung gusto mo, pwedeng pagbantaan na ipapapatay na lang. Nakakausap ng assassin. Ganon ba dapat? Tama rin yung sinabi ni Congressman Joel Chua na kung doon nga sa 600 worth million na pondo, hindi niya maipaliwanag kung saan napunta, hindi siya makapagbigay ng mga dokumento na magpapatunay kung saan napunta o nailaan ba sa tama ang pondo ng ang pera ng taong bayan. What more, pag naging presidente siya at hahawak na siya ng trilyon-trilyon na pondo. Kaya dapat talagang humarap si Sara Duterte sa impeachment proceedings. Dito natin masusukat o dito natin makikita kung gaano katotoo yung claims ng mga DDS, even Sara Duterte or yung kampo ni Sara Duterte na inosente siya.